At ngayon, anong gagawin nila sa PhilHealth? Ano ang gagawin sa PhilHealth? Alam niyo naman kung ano yung PhilHealth na yan, di ba? Yung universal healthcare na yan. Pinasayang batas na yan noong 2019 ng ating government ni Duterte. At syempre, kung sino-sino pa yung mga author, during that time, si Spoke Sari Roque ay isinusulong yan. During that time sa Congress, di ba? Yun naman talaga dapat ang trabaho ng mga kongresista at mga senador. Magsulong ng mga magagandang batas, katulad na lamang ng United Healthcare benefits na yan para sa Pilipino. Nasusunod ba yan? Na-implement pa yan? Bakit ang dami pa rin lumalapit sa akin, Miss Marlica, ganito, sa public hospital, ganito, ganyan, dadadada. May mga benefician, whether ikaw ay mahirap, di ba? Or middle class na nagbabayad niyan, automatiko, di ba? Automatic, right there and then, di ba? The moment na ipinasayang batas na yan, ikaw bilang isang Pilipino ay miyembro ka na ng PhilHealth. Napakagandang layunin yan. Napakagandang batas. Bakit ka mo? Baka hindi nyo pa alam. Yung mga middle class o mga middle class earner, di ba? Nagbabayad kayo ng premium ninyo. Eh paano naman daw itong mga mahihirap na walang mga trabaho? Yung iba kasi hindi nyo alam yung inyong karapatan. Yung batas na yan, mga palangga, ay nagsasabi na what? Automatic, ang bawat Pilipino ay miyembro. May lumapit kasi sa akin ng pang-dialysis at kung ano-ano. Ang dami mga nagme-message sa akin, sa totoo lang. Sabi ko, di ba, may programa ang gobyerno dyan sa PhilHealth na yan, okay, na mayroon kayong libreng dialysis. Ang sabi pa nga sa akin, naalala ko, actually, kakilala ko, sabi niya, kasi hindi po ako nakapagbayad ng premium, kaya hindi kina-cover ng hospital. Ano, hindi ka nagbabayad ng premium palangga? Sabi ko sa friend of my friend, i-push mo yan, anong hindi ka nagbabayad ng premium? You classify yourself as indigent, o wala kang pera. Tell the PhilHealth. Di ba yan yung programa niyan? Ibig sabihin, kung nabilong ka o na-classify ka, so mahirap ka, di ba? Below poverty level ka. Ibig sabihin, ang gobyerno, ang PhilHealth na ang magbabayad ng premium mo. Yun ang sabi ko sa kanya. Anong pinagsasabi? Namapunta sa hospital, i-educate mo ako yan. Basahan mo ng batas, mag-research ka, Sabi ko, kung ikaw ay isang mahirap, dahil ang programang yan, napag-usapan niya nakwento yan ni Spoke Sari Roque, kaya kahit papaano, naintindihan natin yan. Yung PhilHealth na yan, mga kababayan, ilang libreng dialysis procedure. I think 90 plus o may 100. Ang sabi ko sa kanya, libre, ginasika-sika daw sila ng mga doktor sa mga pampublikong hospital. Kaya ito yung sakit ng lipunan natin, na ang batas napakaganda. Kailangan mo lang i-implement o gawin ng mga taong nandoon, doctors, LGU, hospitals, kung ano-ano pa. Name it. Kasi po wala kang pambayad sa premium, tinanggihan na po kami ng doktor, ganyan. Sabi ko, murahin mo yung puta ng doktor na yan. Sabi ko, at isalampak mo ang batas, anong RA. Download mo, isalampak mo sa mukha ng doktor. Eto, bakit ka hininga ng premium? Wala kang pera eh. Diba? Indigent ka nga, diba? 150 per sessions na a year, sabi ni Ronos. O tama. Ang sabi ko nga, 100 plus. Hindi ko lang kabisado kung ilan. Kasi hiningian sila ng pera daw, So ngayon, napakaganda ng batas. Ang kailangan lang ipatupad. Kaso ayaw ipatupad ng mga buwan ito dahil bangag na nga ang presidente nyo. Yung batas na yan, naging active o naipasa yan panahon ni Duterte. Sabi ng DBP, as may be authorized under the charter and considered with this existing credit, ano na lang natin basahin. Basta ang sinasabi dyan, mga kababayan, sa kanilang memorandum of agreement, ay magkakaroon sila ng pagkakasunduan, di ba? Magtutulungan daw sila para mas ma-deliver itong magandang serbisyo ng universal or healthcare. O, di ba? Yung PhilHealth law na kung saan na ipinasa nga noong 2019. Bibigyan daw sila ng mga para daw mapabuti ang qualities o yung mga kalidad ng serbisyo para maiabot para sa taong bayan, So nagkasundo silang tatlo, itong bunyetang DBP, PhilHealth at PhilHealth. Yeah, PhilHealth Tingog Party List. Alam naman natin kung sino na sa Tingog Party List. Yung Asidre na yan at itong si Romualdez, sila lahat yan. Pati budget, okay? Pati pondo, panghihimasukan, mga palangga ng ditong Tingog Party List. Pero ano ang papel ng DBP dito? Development Bank of the Philippines. Di ba? Anong sinasabi nila doon? Pag-govern dito sa pondo. Okay? Nitong PhilHealth na to, mga palangga. Ibig sabihin, mga kababayan, panghihimasukan yung mga loans, okay, nitong mga mga LGUs at dadaan sa Tingog Party List sa pakikipagsabuatan or connivance ng DBP and PhilHealth. Tandaan niyo si Ledesma ay appointee ni Bangag. Di ba? Ang pinag-uusapan nila para sa pagbuti ng Pilipinas. Paigtingin, di ba? Kailangan maging maayos ang operasyon, di ba, ng ating mga pasilidad, ng mga pang-healthcare chucho, pang-kalusugan, eklabus na ganyan. At itong tatlong ito ay author o gawa ito ni Bangag Jr. at ni Lisa Tanas. More on Lisa Tanas. Di ba? Itong party list na sinasabi nila, di ba? Ang mga party list, ano ba yan? Di ba meron silang nire-represent, mga kababayan? Meron silang nire-represent na certain sector.
Bakit ito panghihimasukan pa ng Tingog Party List? Mamaya malalaman ninyo kung bakit nila pinanghimasukan. Di ba? Hindi nila trabaho ng Tingog Party List ang panghimasukan na ang PhilHealth, ang pondo at ang pagpapatakbo at ang sinasabi nilang pagkikipag-ugnayan daw dito sa mga LGU. Para sabihin na para ma-improve yung mga technical aspect, upgrade ng mga hospitals, chuchu, mga facility, di ba? Di ba may mga ganyan. Tapos yung DBP naman, talagang silang mag-handle dito sa sa pondo. O sila ang magsasabi kung sino ang pauutangin at kanino ipapautang. So itong agreement na ito, itong memorandum of agreement ng tatlong mga bangag, wala ng kwenta ang mga institusyon ng gobyerno. Mga palangga, itong agreemento, itong MOA na ito para sa political ambition, pangarap, advantage ng Tingog Party List for 2025 at sa 2028, lalo na sa pangarap ni Tambaluslos na maging presidente sa darating na 2028, pero hindi ito mangyayari, tandaan mo yan, Tambaluslos. Kasi ang layunin nila, ang kanilang nais o ang kanilang pangarap para mailagay ang pangalan ng Tingog Party List ng mukha ni Romualdez, maliban pa dyan sa mga dinodonate na galing sa Pondo ng Bayan, pinaglalagyan ng mukha ni Romualdez, di ba? Itong memorandum of agreement na ito, mga palangga, gagamitin nila yan. Di ba? Gagamitin nila sa kanilang pangarap sa 2025 at 2028. Sino man ang sumunod na mamumuno, may nakaakibat na mga criminal case, dapat yung mga ito, dahil yung pagkukunives pa lang, pakikipagsabuatan pa lang sa Tingog Party List, gamit ang PhilHealth, gamit ang DBP, ay kaso na yan. Korupsyon na yan. Hindi ko lang alam kung anong kaso dyan, dahil hindi naman nga ako abogado. Pero kung may nakikinig na attorney dito, alam ninyo na may kaakibat na kasong kriminal yung ginagawa ngayon ng Tingog Party List. Bakit kamo? Di ba? Ano ba yung purpose ng mga party list na yan? Para i-represent ang mga marginalized sector, chuchu, lagi na lang, mga nasa laylayan, mga elderly, mga kabataan, LGBTQ, chuchu, eklabush, mga tricycle driver, jeepney driver, lahat, mga artistang mga naa-up, di ba? Yan ang purpose ng party list na yan. At hindi trabaho ng Tingog Party List ang makialam sa pondo ng PhilHealth. Hindi nila trabaho yan dahil alam niyo naman, nagagamitin talaga nila yan. Ay kadyutahan, kasunduan na yan, mga agreemento na yan, mga palangga, para what? Sa election. Anong election violation? Kaya, okay, ang naka-attach dito sa ginagawa ng Tingog Party List sa pakikipagsabuatan o pinanghimasukan ang pondo ng PhilHealth. Wala ring magawa itong si Ledesma kasi utos lahat yan ni Lisa Tanas. Ang trabaho ng PhilHealth ay ensure ang overall health ng Pilipino. Hindi trabaho ng PhilHealth ang makipagsabuatan sa Tingog Party List. Di ba? Para gamitin ang institusyon ng gobyerno para mangampanya as early as now. Yang PhilHealth na yan, mga palangga, dapat yan, alam naman natin yan, kahit elementary, to ensure, di ba? I-ensure, isiguro ang kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino. Kaya nakakagalit. Talagang itong Tingog Party List na to at itong DBP na ito ay ginagamit ito ni Lisa Tanas, ni Bangag Jr., ni Tambaluslos, ni Yeda Romualdez, ni Asidre para sa kanilang political ambition, political interest, name it. Diba? Kitang-kita kung paano sila nagkikipag sa buhatan. At sabi ko nga palangga, ito dapat ang pinag-uusapan dyan sa Senado, sa Congress, ito dapat ang iniimbestigahan. Kung you talk about transparency, accountability, dahil yan ang binabato nyo kay Sara Duterte sa 125 million chuchu-chuchu, di ba? Na ang nagbigay naman yan at ang Office of the Bangag President. And also, yan ay walang nilabag sa bata. Sabi ko nga kahapon, kung gusto nyo pag-usapan ang mga pangalan ng mga taong nakasulat doon sa confidential fund na nabigyan ng pondo or whatsoever, bakit si Sara Duterte lang? Bakit ang Office of the Vice President lang ang katangi-tanging tinatarget ng bangag na presidente ng mga Huwad Committee ni Lisa Tanas? Alam nyo na. And now, ang Tingog Party List, papasukin ang pondo ng bayan, which is yung PhilHealth, na sana isiguro ang inyong kalusugan. Diba? Katiwasayan ng inyong buhay na hindi na kayo kakabakaba dahil automatic na ang bawat Pilipino ay miyembro ng PhilHealth at bibigyan ng kalinga. Itong MOA na ito, itong MOA, Memorandum of Addictus Benedictus, Memorandum of Addicts. My God, saan pupulutin ang taong bayan? Hindi po trabaho ng Tingog Party List. Yang ganyan.
Kaya sabi ko nga kanina, di ba, pasok dito ang COMELEC. O, di ba, dapat itong si George Garcia, dapat ito i-questionin nila. And the Committee on Electoral Reforms, andyan si Amy Marcos na manggagamit, na nambudol sa lahat ng Pilipino. Binudol, si Inday, binudol ang lahat ng Pilipino. Yan dapat ang tinututukan, yan dapat ang biniimbestigahan nyo in aid of jutang generous legislation. Bakit pinapayagan ang paggamit ng ahensya ng gobyerno, ng PhilHealth, ni Tambaloslos, ni Martin Romualdez, ng asawa niya, ni Asidre, ni Lisa, lahat ito magkakasabwat. Bakit ginagamit yan, ang PhilHealth na yan at DBP para sa personal o political agenda?